Pansamantalang GST break ang inanunsyo ng federal government Huwebes. Bagay na tila maagang pamasko raw para sa Canadians na ramdam pa rin ang nagtataas ang presyo ng bilihin. May report si Paula Saraza. Pansamantalang tatanggalin ng Liberal government ang federal sales tax sa ilang piling mga produkto tulad ng groceries, alak at restaurant meals. Ibig sabihin, walang ipapataw na buwis sa mga pagkain sa restaurant, mapa-dine-in o take-out sa loob ng 2 buwan. That's good na mababawasan ng tax. For a couple of months, that would be nice. Yeah. It's a big help. Not only for us, right? Yeah. 8 taon na sa pagnenegosyo, aminado sina Tessie Alberto at Joy Rivera ng Manila Sentro sa mabigat na pagsubok dala ng lumalalang affordability crisis. Bagamat ramdam ang epekto sa kanilang tindahang kilala na sa komunidad, naniniwala silang hindi solusyon ang pagtaas ng presyo sa kanilang mga produkto. Kasi alam namin na hindi na rin nila kakayanin At saka napansin na namin noon na hindi na rin talaga sila pumupunta sa store para mamili. Right. Yeah. Kaya paano pa namin itataas ang price namin? Kaya steady na lang kami doon. Kaya naman malaking bagay anila ang 2 buwang pagtanggal sa Goods and Services Tax o GST holiday ng gobyerno. Lalo't ayon sa Restaurants Canada, mahigit sa kalahati o nasa 53% ng restaurant sa bansa ang hirap ng patakbuhin ng negosyo, kumpara sa 12% lamang bago ang pandemya. We've seen an increase in bankruptcies in the first 8 months of the year. We've got 43% increase in bankruptcies this first 8 months, which was more than 2022 and 2023 combined. So this is obviously a welcome announcement in order to try and stimulate and give consumers that confidence to get back out and enjoy some of their local restaurants. Pero may pangamba naman ang Canadian Federation of Independent Business sa tila malabong detalye ng ipatutupad na GST holiday. Any tax reduction is a good thing for small business. If it brings more consumers in your doors, that's helpful. But it is a very narrow list of exemptions, and it will be very confusing for consumers and for retailers to try to program this. Kamakailan lamang ng manawagan ng NDP sa Ottawa sa permanenteng pagtanggal ng GST sa essential goods at services. Hindi man ito ang direksyon ng Liberals. For 2 months, Canadians are going to get a real break on everything they do. Handa pa rin itong suportahan ni NDP leader Jagmeet Singh. Pero ang pulso ng Canadians. I mean, I appreciate at least an effort, but I don't think it's really going to have that much impact. I'm already on a tight budget. I'm going to stay on a tight budget. It's not really enough for me to say, ooh, I can afford that now or I can do anything else like that. It's going to stay the same for me. Pansamantala man ang paparating na ginhawa sa bulsa, ayon sa Filipino business owner, tulong pa rin ito para sa inaasahang mas masiglang takbo ng negosyo ngayong palapit na ang Pasko. Sa ngayon, naghihintay kami ngayong holiday. Sana ngayong Pasko. Kaya very positive kami. Bukod sa pansamantalang pagtanggal ng GST sa mga nasabing produkto mula December 15 hanggang February 14, aasahan din ng $250 na tseke mula sa gobyerno para sa lahat ng Canadians na nagtatrabaho mula 2023 at sumasahod ng mababa sa $150,000 kada taon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.